Ang napabalita na gustong pagkuha ng Barangay Hinebra dito kay Robbie Herndon ay baka hindi pa matuloy dahil parang nagdadalawang isip daw ang Alaska Aces. Hindi ibig sabihin na hindi matutuloy ang trade na ito, pero sa ngayon mukhang nag-iisip pa ang Alaska kung itutuloy nga nila o tatanggapin yung offer na Arvin Tolentino for Robbie Herndon. Mukhang fair naman yung trade sa tingin ng karamihan, pero dahil nga inalis na yung limit dito na 5 PhilAmps para sa isang PBA team at ginawa ng 7, mukhang kontento ang Alaska dito sa kanilang lineup ngayon. Dati kasi, pinag-iisipan ng Alaska na i-trade itong si Herndon at yung iba pa nilang PhilAmps dahil nga merong rule ng PBA na 5 lamang sa bawat team. Pero dahil nga inalis na yung rule na yan, ay mukhang ayaw nang i-trade ng Alaska itong si Robbie Herndon at mananatili na siya doon sa lineup ng Alaska at least para dito sa Governor's Cup. Sa ngayon kasi, ang balita noon ay matutuloy na raw itong trade for Arvin Tolentino for Robbie Herndon dahil gusto raw ni Coach Tim Cone na isang outside shooter na katulad ni Herndon, although medyo nakapagtataka rin dahil ito rin naman si Tolentino isa ring outside shooter, pero siguro may nakita si Coach Tim dito sa game nito si Herndon na nagustuhan niya. Pero sa ngayon dahil nga mukhang ayaw na ng Alaska i-trade dito si Robbie Herndon, ay mukhang stay put muna ito si Tolentino sa Barangay Hinebra. At lately nga lumabas na balita, baka ito si Arvin Tolentino ay matrade pa rin, pero hindi na para dito kay Robbie Herndon, kung hindi para dito kay Roosevelt Adams ng Terra Firma Jeep. Sa ngayon kasi, dahil malapit nang mag-open ang Governor's Cup, wag nating asahan na magkakaroon kaagad-agad ng trade. Pero anytime na may magandang offer na lumapit sa Barangay Hinebra, siyempre ay pag-iisipan at i-entertain niya ng management. Sa ngayon, ito si Arvin Tolentino ay mukhang hindi muna alis sa Barangay Hinebra dahil ang Alaska mukhang kontento na doon sa lineup nila at hindi muna nila bibitawan ito si Robbie Herndon unless siyempre ay magkaroon ng compromise ang dalawang kampo. Dahil wala na itong si Arwin Santos at si Alex Cabagnot, iba na ang starting 5 ngayon ng San Miguel Beer. Wala na yung tinatawag na death 5 nila. Kaya ngayon, sa tingin ng marami ang magiging starting 5 ng San Miguel ay itong si Junmar Fajardo, Vic Manuel, Marcio Lassiter, Terence Romeo at si Chris Ross. Ito si Motaw Tua, pwede rin yan mailagay ito sa starting 5. Pero sa ngayon, mukhang ito si Motaw Tua ay off the bench yan dahil siya lang ang pwede maging kapalit ni Junmar Fajardo sa sentro. Hindi pwedeng magsentro ito si Vic Manuel at ito naman si Gotladera at si Sena ay hindi ginagamit ni Coach Leo Austria. So, ito si Tautua ay magiging off the bench yan at ang magiging starting power forward nila ay itong si Vic Manuel. Samantala naman dito sa backcourt, usually ang ginamit ni Coach Leo Austria dito sa Philippine Cup ay itong si Chris Ross at si Terence Romeo. Pero minsan si CJ Perez ay ginagamit din niya. Pero ang gusto ni Coach Leo itong si CJ Perez ay off the bench para magkaroon siya ng scoring at ibig sabihin kung ito si Terence Romeo ay maupo ay hindi matitigil ang scoring at sa tingin ni Coach Leo, mas maganda kung si Romeo ang mag-start sa San Miguel samantala ito naman si Perez ang off the bench. Ito si Simon Enciso, siyempre off the bench ang gagamitin ni Coach Leo Austria at dito natin makikita kung paano i-adjust ni Coach Leo yung kanyang backcourt dahil ang rotation na ngayon ay itong si Romeo, si Perez, itong si Chris Ross at itong si Paul Samar at kasama na nga dyan itong si Simon Enciso at idagdag mo pa itong si Bon Pesumal. Ang isa pang maganda matignan dyan ay kung paano nga magiging chemistry nitong si Vic Manuel at si Junmar Fajardo dahil sa mga long time fans ng SMB, alam nyo naman na kabisado na ni Arwin ang laro ni Junmar kaya dito natin makikita kung ano magiging epekto nitong pagkawala ni Arwin at ang pumalit nga sa kanya ay itong si Vic Manuel. So, antabayan na natin kung ano magiging resulta ng bagong starting 5 ng SMB. Ayon sa latest report na lumabas ngayon, ite-trade daw ng Magnolia pambansang manok itong si Jackson Corpus, ang rookie na si Lauren Brill at dalawa nilang second round picks para dito kay Kevin Ferrer at kay Garbo Llanete. Ang paglipat ito si Kevin Ferrer ay matagal lang napapabalita dito sa pambansang manok dahil nga si Coach Victorero ay naghahanap ng isang stretch 4 na may outside shooting katulad ditong si Aldrich Ramos at ni Robbie Herndon. Dahil dito, mukhang ang gusto nga kunin ay ito si Ferrer pero talagang ayaw daw pakawalan ni Coach Victorero itong si Gio Halalon unless makonvince siya ng management. At sa ngayon, ang i-offer daw nila ay ito nga si Jackson Corpus. Siguro ang dahilan kung bakit in-offer itong si Jackson Corpus, kung totoo nga itong balita na ito, ay una, binigyan na nila ng contract itong si Russell Escoto. Ibig sabihin, siya ay isa sa magiging power forward o backup center nila
at nandyan na rin itong si James Laput. At syempre, karamihan ng playing time doon sa small forward at power forward position ay mapupunta dito kay Calvin Abueva at dito kay Rom De La Rosa kung gusto ni Coach Victorero na maging small ball ang laro nila. Sa ngayon, hindi pa maliwanag kung ito nga si Corpus ay mate-trade. Pero kung ito ay mangyari, asahan natin na ito si Kevin Ferrer ay makatutulong sa Magnolia dahil nga ito ay merong outside shooting at matindi pa ito sa depensa. Samantala naman ito si Garbo Llanete, isa pa yung outside shooter na makadadagdag dito sa backcourt nila at pwede nga pumalit dito sa pwesto ni Justin Melton na nawala nung ito ay ma-trade para nga dito kay James Laput. Kapag nagkataon, lalakas talo ang Magnolia kung makukuha nila itong si Ferrer at itong si Llanete. Yun nga lang, kung ang trade ay Corpus, itong si Brill at yung dalawang second round picks, baka hindi pa yan papayagan ng PBA Trade Committee at baka magdagdag pa ng isang player ang Magnolia, katulad doon nangyari doon sa Carl Brian Cruz trade ng TNT na pinarevise ng PBA Trade Committee. Inaprubahan na ng PBA ang trade kung saan itong si Travis Jackson ng Meralco Bolts ay mapupunta dito sa Rain or Shine Elasto Painters kapalit ni Frankie Johnson ng Rain or Shine Elasto Painters. Itong si Jackson ay isang mahusay na point guard pero hindi nabibigyan ng maraming minuto dito sa Meralco Bolts dahil loaded na yung backcourt ni Coach Norman Black. Ang madalas kasi magamit dyan syempre itong si Nards Pinto, si Anjo Karam, pati na ito si Aaron Black at depende kung minsan si Chris Newsome ay nagpo-point guard din. Depende yan kung anong gustong play ang itakbo ni Coach Norman. Dito sa Rain or Shine Elasto Painters, magkakaroon ng mahabang playing time si Jackson at makakasama niya dyan itong si Adrian Wong at yung iba pang batang players ni Coach Chris Gavina. Ang isang advantage ni Jackson, ilang beses na nakapasok sa finals ang Meralco at yung playoff experience na yon ay may itulong niya doon sa mga batang players ng ROS. Samantala naman ito si Frankie Johnson, isa yan doon sa mga na-hype na rookies doon sa nakaraang rookie draft pero bumagsak siya sa second round pero hindi rin naman nabigyan ng maraming playing time sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang nangyari kasi pagkatapos makuha itong si Johnson ay nagdesisyon ito na magpunta sa Estados Unidos. Samantalang yung ibang mga players na nakuha ng Rain or Shine ay nagpractice na. Hindi ito nagustuhan ni Coach Chris Gavina at itong si Johnson ay nailagay doon sa 3-on-3 lineup nila. Inilipat din ito si Johnson doon sa kanilang main lineup sa PBA pero hindi siya binibigyan ng masyadong maraming minuto. At tumaas ang marami na ito si Frankie Johnson sa wakas ay maipapakita na kung anong kanyang kayang gawin dito sa Meralco Bolts dahil ito ay isang kilalang scorer maski nung nasa PBA D-League pa siya kasama nga niya ito si Joshua Monson. Kapag nagkataon, magiging scoring tandem ng Meralco Bolts itong si Frankie Johnson at si Chris Newsome pero syempre depende rin yan kung paano siya magagamit ni Coach Norman Black dito sa darating na Governor's Cup. Shout out kay VJ Cordova, Alvin Restua family, Osrit Vlogs, Renz Altamera family, Rico Olarte, Edwin Carmona Jr., Florante Aquino, Nino Cruz, Renato Gabiana family, Andrew Anyosa, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Leonardo Giatans, Joshua Giray, Patrick Unabia, Jordan, John Ray Di Malanta at Sid Maria, JJ Sibum, Jose Huntilla, John Cantos, Brian Andres, Dion Mercado, Jonel Alagon family, RG Bueno, Raven Banyes at Judy Villarosa.